Good morning. Morning. Thank you for pasok. Oo naman. Oo. Good morning. Sir, No, mukhang kliyente pa yung abogado ko, ah. Sir, yung tanong ngayon, ano yung role mo doon sa paglatag ng 18 na sinasabing Marines? Itatanong ng NBI? May ano ba kayo, sir, doon? May role ba kayo? Ako, tumutulong ako sa kanila. Tumutulong ako sa kanila. Ay, sir, anong klaseng mga tulong yung binigay natin sa Hanggat kaya kong tumulong, tutulungan ko sila. Hindi ako papayag na mangyari sa kanila yung nangyari kay Gutesa. So, sir, mako-confirm mo na yung sasakyan ng misis mo yung ginamit nila? Actually, sa amin yun. Hindi naman kami hiwalay ng misis ko, eh. Ginamit Ganda nila, ng sir, misis niya, saan? Ginamit nila saan, sir? Yung sasakyan? Ginamit lang for transport. For transport. For transport. Ng Transportation lang nila. Transportation nila. Marami sila, di ba? 18. Hindi sa delivery, hindi ba? Hindi sa delivery. Ay, hindi. Wala. Hindi naman criminal offense magpahiram ng van siguro, no? para saan daw po yung van? Anong ano po? Ginamit ng mga tao. Apo. Ganun lang. Anong activity? Walang gano'n. Nung ano ata, hindi ko alam eh. Sila nag-surveillance. Sinundan nga kami ng motor. Until now, sir, you're helping them with transportation. Sa ngayon sila nagpunta dito. Alam ko eh. Nandiyan na ba sila? Nandito na. Andyan na Naabutan sila. ko. Sabay kami ni Levi. But I will help them as much as I can. Dahil sila nagsasabi ng katotohanan. Hindi ako papayag yung nangyari kay Gutesa. At saka yung sa akin, harapin nila yung ano. Ipatawag nila sa hearing. Maganda nga yung mga final na sa korte para mapatunayan yung mga binabanggit nila na mali-malitang delivery. Sir, lumapit sila sa'yo para magpatulong talaga. Itong 18. Hindi ko sila nakausap. Nalaman ko na lang nung lalabas na sila. Pero sir, kilala mo itong mga. Tapos sir, Hindi rin eh, hindi ko sila kilala. In fact, Sergeant Gutesa, hindi ko rin kilala. Hanggat kaya ko silang tulungan, at tumingi din ako ng tulong sa publiko na kung matutulungan natin itong mga taong tutulungan natin. Dahil alam nyo naman, may pamilya to, 18 sila, may transportasyon, may mga pangangailangan. So nananawagan din ako sa publiko na kung maaari silang tumulong sa ating mga kasama dahil ito yung nagsasambulat ng katotohanan, hindi sila dapat imbestigahan. Hindi dapat sila imbestigahan yung background nila. Ang dapat imbestigahan yung sinasabi nila. Dahil yung sinasabi nila tungkol sa korupsyon. Yung sinasabi nila tungkol sa delivery ng pera. Kaya yung sinasabi, di ba si Saldico yung mastermind? O ito na, lumantad yung mga galamay ni Saldico, yung nagdi-deliver ng pera. E di mapagdugtong-dugtong natin, saan ba nang galing yung pera? Nakaw ba yung perang yan? Yan ba yung sinasabi ni Saldico na 100 bilyon, 8 bilyon? Ito ba yung delivery ng pera kung kani-kanino? Eh dapat yan ang malaman ng taong bayan. Yan ang malaman natin lahat. Kasi pera natin yung buwis na binabayad din yung lahat. Questionable daw yung credibility nitong mga ex-Marines because some of them are hindi naman talaga directly nagtatrabaho kay Saldico. What do you say about it? Kung sincero ang gobyerno na alamin ang katotohanan at ito din ay pagsuporta sa sinabi ni Pangulong Marcos na maya naman kayo at alamin natin yung korupsyon na nangyari sa bansa, hindi dapat yung mga tinatanong nila yung, di ba, yung kredibilidad ng mga tao. Dapat tinatanong, totoo ba itong mga to? At itong mga Marines, handang humanap to kahit kanino. Yung mga sinabi nila, tinanong ko yung iba sa kanila dahil may mga tumatago kong kaibigan. Nasabi ng mga kaibigan ko sa Kongreso, sa Senado, ano ba yung delivery na to? Nakita ko si Father Flavi, nag-file din ng kaso eh. Ang ganda niyan. Kailan siya nakita? Ano yung binigay na pera? Kay Congresswoman De Lima nagsalita. Tinanong ko rin yung mga sundalo. Kailan ba ito nangyari? Nako, detalyado yung kwento nila. Walang kagatal-gatal, walang nervyos. Totoong pagkikwento lamang yung ginawa nila. So, hindi patas yung nakikita niyo. Hindi talaga patas dahil bakit credibility ng mga taong sinasabi, di ba? At ito na nga, umami na sila. Tao kami ni Saldico. Ang sabi ng gobyerno, si Saldico yung mastermind ng Salambilan pag nanakaw sa gobyerno. Dito yung napapanahon para malaman talaga. Kasi maganda yan dahil tinuturo din nila. Ngayon ko lang nalaman na dati sabi ko si Mark Texay at saka si Paul Estrada lang yung aide ni Saldico. Ngayon ko lang nalaman na 5 tao pala. Tapos yung delivery ng pera parang Lanamove tsaka Grab. Pag deliver, may proof of delivery, sisend nila dun sa post nila, tapos isisend dun sa pinag-deliveran na ito po, nadala na po namin. And yan lahat, makikwento nila ng maayos, organisado, at walang pagsisinungaling. Sir, on claims that the Dutertes are behind this, yung 18 ex-Marines, what do you have to say about that, sir? Alam mo kasi parati sinasabi ng gobyerno, pagka sila na inatuturo, si Martin Romualdez, Duterte na kaagad. Kay Saldico nga itong mga to eh. Diba? Tao sila ni Saldico. At that time, si Saldico pa nga ang kalaban ni Vice President Duterte. Yung Committee on Appropriations, di ba kanya yun? Nagsimula ng imbestiga nila.
Ngayon naman nagsasabi na yung mga tao ni Saldico, kalaban na naman. Sino magkakampi? Sinong kalaban? Dapat, tingnan nila lang mahusay kung gusto nilang talagang makita yung problema ng korupsyon. At itong panawagan ko, hindi lamang sa gobyerno, kundi sa Blue Ribbon Committee. Narinig ko si Senator Soto, sabi niya, hindi daw pwedeng sa Rules Committee dahil daw may pending cases. Not true. Decided na yan sa Benson versus the Senate. Sinabi na kahit na pending case, ay pwede pa rin ipatawag ang mga tao para malaman natin talaga. Dahil yung Blue Ribbon Committee, ang inimbestigahan niya, yung anomalya sa flood control scandal. So, dapat yan, ipagdikit-dikit nila yung issue, tingnan nila talaga kung talagang sincero tayo sa investigasyon. Sir, meron daw retired general na nag-recruit doon sa 103 na dating bodyguard. Ay, hindi naman bagong kwento yun. Kasi yung retired general talaga may boss sila di ba? Yung unang kinuha ni Saldico. So may mga tao talaga na mga opisyalis, in fact, hindi lang naman to yung mga sundalo, may mga opisyalis talaga na nakaisaldi ko. Pero itong mga to, again, ulitin ko hindi to kumita ng pera. Hindi to contractor, hindi sila DPWH official, hindi sila congressman o senador. Itong mga taong to, nag-deliver lang ng pera. Si Saldico, ang boss nila, ang chairman ng operations, na itinuturo din ng gobyerno sa ngayon. Si Saldico yung gumagawa ng budget sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. At kung ang claims ng mga sundalo, claims ni Saldico, may delivery kay Pangulong Bongbong Marcos, titingnan ng komite. Dapat nga sabihin nila, hindi totoo yan. Kunyari, sabihin nila sa komite, mali kayo dyan, si Speaker Martin lang ang pinag-deliveran. Pwede nila sabihin gano'n pero yung sabihin totally hindi totoo, walang katotohanan, at ito'y invento lamang, mali naman yun. They have nothing to gain for telling the truth. In fact, delikado sila ngayon pinag-iimbestigahan pa sila. At hindi nga, katulad ng sinabi ko, yung nangyari kay Gutesa, hindi rin ako papayag. Kung yung logs daw ng air taxi disputes yung claim ng isa sa mga members ng Marines na nag-deliver daw sa Ilocos kay PBBM. Napakadaling imbestigahan yan. Napakadaling imbestigahan sa air taxi. Pakunin nyo yung CCTV sa hangar. Nandyan yan. Pakunin nyo yung ping ng mga cellphone kung magkasama sila ni Saldico. Patingnan nila yung weight ng eroplano. Kasi kung isang tao lang, dalawang tao lang, hindi ganun kabigat Kung lalalim sila sa investigasyon at ipipilit na investigasyon talagang ipalalimin, makikita nila ang katotohanan at mapapatunayan na hindi nagsisinungaling itong mga sundalong to. May eksaktong date po ba na ibinigay po itong mga Nasa affidavit naman nila yon. Doon sa eksaktong date. Kasi yung sinabi ko nyari kay Congresswoman Laila de Lima, tinanong ko sabi ko, may delivery ba kay Laila? Kailan ba nangyari yon? Hindi lang isang beses Hindi lang isang beses. I-describe nila sa inyo kung ano nangyari, paano nagpunta sa townhouse, paano yung pagbibigay ng pera, paano nila nakita. So, para sa akin hindi ito para sabihin na may politika sila, para sabihin na meron silang gustong idiin o patunayan, kundi normal na pagkikwento ng mga tao. Sir, paano nga po pala sila na-connect sa inyo, sir? To the point na parang pinahiram niyo sila ng sasakyan? Kasi si Atty. Levy Baligod, alam ko na at that time, meron na sila mga pag-uusap. Hindi ko alam eksakto sila, pero alam ko may mga pag-uusap. Dahil nga, maraming involved na mga retired generals both from their camp and from the others. Kumbaga, yung mga gustong tumulong dito sa mga sundalo. So, nung eventually, sabi ni Atty. Baligod, may ganitong mangyayari, may ganitong mga lalabas, sinabi ko, tutulong ako.